First Timothy 3 verse 1 ug 2 ato ang kay-text ng devotional karon. If anyone aspire to the office of bishop, he desire a noble task. Now a bishop must be above reproach, the husband of one wife, temperate, sensible, dignified, hospitable, and up teacher. Maka na ito ang kay-text niya ito pablandungan no sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 ug 2. So welcome na kita sa ato ang pagpamalandong sa ato ang Bible study on a lesson study on the words marathon lesson karon kam yun yung ikad gusto sa Archaeology edition 7 parts atong textuality bisan niya atong absentation. So introduction start na lang kita, i-pull down yung mga status bar, makita ato ang pizza kanon tulo no atong status bar May 19 Monday no. Luya inyo hang mga kalendaryo diha ang gabitay, makita ato ang pizza, ato ang nakablo no. Second to the last nga Monday sa ato ang man sa Mayo na to nga months no. So makita ato ang pizza, i-open ato ang mga Google Calendar. So makita ato ang pizza no. Nakalingin po diri Monday May 19. So happy Monday mga higalag mga kaigsunan sa ato ang May 19. So ato ang May 19. Pero tanaw na to no ang connection sa pagsaulog no sa butuan nga celebration kay nag coronation night gabi no sa ilahang prestigious nga event. Amanti lang live diri. O na nidaog diri sa Mutia Hong Butuan. Ang nidaog first place walang kauna no. Mutia Abigail Jane Mulder. Ambassadress of Tourism Mutia Jenicol Orsina, Ambassador of Culture, Heritage and the Art. Tapos na Mutia 8 Jemima Tempra, Ambassador of Peace and Development. Ipanghimo ro sila ambassador no. Ang Mutia 6 Dimple Grace Normagia, Ambassador of Youth and Education. Mutia 10 Andrea Ren Nunesa, nagagamit sila no na sila mga posisyon. Pero sa kuan ba murag Amot i-apply ba nga? Murag wala gihapoy competition no? Kay wala may na first place, second place.
Gi-ambassador na sila largo diri, no? Pero karon no sa ato ang May 19 ang celebration sa Butuan. Beyon sa ba kining May 19 no in Butuan? Ato kining i-search sa Google unsa kining nakatala diri May 19 in Butuan City. Mabaning charter di ba ni siya, no? O na, dili. Ala, holiday siguro gihapon, no? Lokal nga holiday, no? Ang May 19 of every year is hereby declared a special working holidays. Special working holidays, no? In Butuan City, recognition and commemoration of the annual Fiesta of Butuan. Ay, annual fiesta di ay siya, no? Na Republic Act, oh. Tanaw natin yung basahan natin yung Republic Act. So, nakakuha o Republic Act number 8801 nitong July 19, 2000. Iba ko pa no? An act declaring the 19th of May of every year as a special working public holidays in Butuan City. Sumao din na siya, no? Kay katong recognition and annual fiesta of Butuan. An act shall take effect immediately upon this approval. O na-approval siya, no? So, annual fiesta of Butuan. So, fiesta di ay sa Butuan. Mana siya nga happy fiesta, no? So, ato gi suta ang fiesta diri sa ato ang pag-study on the words. Fiesta is a Spanish word that translate to party or festival. In English is often refers to vibrant and lively celebration, typically with music, dancing, food, and other forms of entertainment. Og makita ni siya nga mga modes, no? Adunay joyful atmosphere, cultural significance, social gathering. Unay social gathering. Na example diri music festival, cultural celebration, birthday parties, o yang synonyms diha, no? Sa fiesta ang party, celebration, festival, gathering. So gathering, fiesta are a great way to bring people together, promote culture, challenge, and create lasting memories. Oy, naday siya gather diha, no? Unya cultural kasagaran ang ipasantop niya na pud sa piyesta. So, happy working holidays kibali sa ato ang Butuan, no? Sa May 19. Mana kita diha sa ato ang lantaw calendar with events. So, bantay panahon na dayon kita. Atong high nga temperature 31 degrees, ang lowest nato 23 degrees Celsius. Kaula pa nato cloudy. Galaw sa ato ang adlaw, ato ang dawn
4:55 ini-adjust ang dawn. Ang atong sunrise maga-still naman na siya no 5:18. Ato ang sunset 5:51 PM og ang dusk 3:30 PM. O nanay kausaban diha no sa ato ang kanang dawn no kay sa tatong dawn 5:55 ang ato ang dawn no. Sa dawn ni atras isa ka minutos. So ang dawn ra no katong 5:51 AM. So ato ang 5:55 no 4:55 AM ato ang dawn. Atong wind situation ay 11 km per hour mo dito ang hangin karon. Maramdam magid siya no hangin. O karon just on sea just 8 just on sea just balik just ugma no ang hangin. So mao kana ang ato ang galaw sa atong hangin. Sunod ato ang tide forecast, high tide o low tide no. So makita po na sa inyohang mga kalendaryo ang ato ang high tide o low tide. So sa May 19, Monday no, 2025, high tide, low tide, AM, PM. So ito ka ng detalye niya, taod-taod no. Bueno di kita sa ato pag tide forecast no. Ang high tide gaina alas 4:06 no 0.6 meters 1.97 feet. Low tide na po siya gaina 6:28 AM 0.56 meters 1.84 feet. So mubalik og high tide sa after lunch alas 2:18 no PM 1.58 meters 5.18 feet. Oh, bantayan no, kay grabe ra habog siya, 5.18 na po, 5.18 feet. Ay, unya pa siya mo high tide sa kuan. After lunch no, karon gabugsay ang kuan basing mahuman pud buntag no. So mo low tide gabi na kayo alas 10:36 0.7 meters 0.23 feet. So kana ang ato ang tide forecast. Balik kita sa ato ang early nga forecast. So ato ang early nga forecast, ang high nato 31 degrees Celsius, ang lowest 23,
kaulapan, cloudy. So karon atong temperature 29 degrees Celsius, alas 9 29 degrees Celsius. O niya, nana ko na siya 40% precipitation. Tapos sa alas 10, 31 degrees Celsius na ako no'y 40% precipitation. Alas 11, alas 12, alauna, alas 2. Ato ang high nga temperature, no? Onya na ako no'y chance of ulan sa alas 11, 50%. Og sa alas 12, alauna, alas 2, ang 80% precipitation. Sa alas 3, adunay 30% precipitation with 30 degrees temperature with 70% precipitation. Ato ang alas 4, alas 5, 29 degrees Celsius with precipitation nga 50% precipitation. Sa ato ang alas 6 na ay 28 degrees with 30% precipitation. Deres kagabhion kay nako noy crossing karon sa Bakasi, napoy ipcam sa ato ang mga kabatan-onan nagkalain-lain nga mga campsite, no, kay naapog kuno dito sa Dinagat, no. O yang ato dito sa Amparo. So sa alas 7, 27 degrees Celsius, alas 8, 26 degrees Celsius, alas 9, 25 degrees Celsius, alas 10, alas 11, alas 12, ala 1, dito na gid sa bukas na ugma, no, alas 2 ang 24 degrees Celsius, aluwis nato nga 23 degrees Celsius dito mahigayon sa ugma, no, sa kadlawon, alas 2, alas 3 ug alas 4 ang 23 degrees Celsius. So mao kana ang ato ang bantay panahon. So seleb kita sa Israel. Unsay content ni kabayan dire? Hello guys, ito na yung update sa Rosary projects natin. Ay katong sa Monox. Tapos asan eh? Gakuan sila, ga-jogging. Ayan na nayaw. Sige, padayon to ang ancient tunnel in Jerusalem. Sa Saipa kita, tatanahon sa to ang Haifa. O say dalan diri ihang gipictured. Ay sa Masada, no, Dead Sea. Everyone sa Dead Sea ko, no. Nanggikuan naman sila, nanggi-antipara na. Naghat man siguro ang Israel, bit, ano ato temperature sa Israel? Jerusalem, Israel. Nga temperature. Anihat na sila, oh. Na sila 24, 35. Next week
hot no ang Israel, 25 degrees Celsius. So makita na gid mo nga grabe na sila ka summer no. Wala na sila ibugnaw oh. Napareha na sa Pilipinas, man siyang temperatura nga mao sa Pilipinas oh. Inato ang 28, 27, ano man na siya sa gabi no? At 25 gani or mga kuano. Pero na sila Luis gihapon nga pang aircon no? Nga 14 degrees. So sa Dead Sea yun, hindi kayang Dead Sea. May lahang kaliguanan na ng Dead Sea diha. O na baptism oh. Ay pastor gidi ay siya na nagbautismo oh, apil siya sa baptism. Baptism. Siya na pastor gede ay siya vlogger siya nga pastor nagbautismo siya sa Jordan di ba basta kabautismo no kay kinahanglan pa kag na kay unsay tawag ana ordain ka no na ordain so sa ato ang travel vlog haman ni dito paghihapon ni sa ato ang kuan uy bako na nga lugar. Let's go to Bolinao Falls. Ay Bolinao Falls ala ka nakauli siya. Nakauli siya. Nakauli nga. Pilipinas naman yun. Maminaw tagtingog dire. Sa Bolinao Falls. Asa malapit ng Bolinao Falls be? Nature loving. So kanarato ang pagsilip niya sa itong Israel. Silip kita sa itong channel. Kaya na ako ng series kisugdan kahapon no. Unsa ka ng series? Nightly, the essence of the kingdom of God ni Pastor Renwell Tumalejo o Pastor Renwell Tumalejo at tanaw niyang porma Dapat nga himuon may tulumanon ang usa ka anak sa Dios nga kalibutan kasamtang mana siya. So kana nato ang pagsilip sa ato ang Hope Channel. Magahan ay nakita sa ato ang pagatun-ano. Kaya ang kadalanan mao pamanggihapon to ang ato ang report plus. Welcome na dayon kita sa ato ang paghanay sa ato ang pagatun-an. Welcome kita sa ato ang second quarter this year 2025 no og lesson 8 ang ato ang series of 13 og gitayto na itong series karon in the Psalms part 1.
So ato ang pagtuon sa Monday gitaytolan on Mount Zion. Ato ang pagtuon sa Mondays Martan lesson karon LOD kun lesson of everybody. So naadiri ato ang yesterday's episodes ang expanded sundown nato sa Sunday nga lesson 8 no. So ma-download diha ma-install po no. Ang ato ang details wala na usab, mawadi na siya na usab no. Dito sa Dropbox ang nabutang na to. So welcome na dayon kita, magatuon kitag tulo ka Sabbath school ug tulo ka devotional ug God lives. Nari atong link no, inyong click atong Spotify account natin mo adto na dito sa ato ang Anchor nga platform. Dito ka maka-play sa ato ang Spotify. Na pod ang YouTube app natin no, kanyo nang i-click subscribe and follow sa atong YouTube nga account no. Nayhan para sa atong les, welcome dahil kita sa atong paghanay sa May 19 Monday. Ato ang first part no. Ato ang stewardship nga devotional reading, ato ang favorite karon no. So ato ang favorite nga pagabasahon no, ang 1 Corinthians 9. Mag-half chapter kita. So aduna siya 27 bato ka mga bersikulo 1 to 14 atong basahon karon ang katunga. Tapos atong second part atong devotional sa atong desire of ages no. Magbasa kita duha gihapon ka paragraph. Karon sa DE 294 no, point 1 to 294.2. Tapos ato ang third part atong devotional for all basin malimot ta May 19 no, ang Fiestas Butuan. The call for the gospel order ato ang pagatunan diha no. So mao na kana atong hanay sa atong mga devotional. O ato ang mga Sabbath school dayon no, kaya itong mga devotional first, second, ug third na itong part. Itong mga Sabbath school lang 4th, 5th, ug 6th na itong part. So ato ang 4th part, Sabbath school sa ato ang mga senior youth yung adults nga mga professional. Og 4 PM unya no, tanaw na ito na ba kita in verse Philippines. Sa atong hub channel, atong pagatunan ang second quarter Back to the Future o Back to the Altar og lesson 8 na to nga series, The Altar Life of Jesus Part 1. Tapos ato pagatunan sa Monday gitaytolan A Great While Before Day o mao lagi to ang pagpamalandong sa sayong pagmata no. Great While Before Day kan Jesus Christ no nga story ato ang pamalandongan unya sa ato ang in personod atong part sabat ko sa atong mga junior youth nga murag mahantong. So ato ang fifth part, ang cornerstone connection, ato ang second quarter, boundless freedom, lesson 8 na to nga series, willing and able, ay katumanday ng wa, no?
Unya double E pagid siya kay kanang unable, no? Willing and able. So ato pagatunan sa Monday ang Mark chapter 1 verse 41 to 42. Sunod sa batkol sa ato ang mahamtong. Ato ang 6th part, no? Ato ang second quarter nga team duha, no? Ang precursor of prophecy, allusion, images, and symbol. Ato ikaduha, how to study Bible prophecy. O ganyan kita sa series in the Psalms part 1. Laka. Allusion, images, symbol. Naday music. Kaya na may Psalms. Basta sila way ka paigo ana. Daw to ang sa ato ang natay panili sa kanang panili sa HTBN nag-quit ko no siya kay ambot diri siya ilha ba yang itunan lesson ra ba tilang itunan tunan niya. Abot siya una nga nag-quit siya, no? Bantayan na din niya to ang mga lesson, no? Kay kung di ka kasabot, basing mag-quit ka diha, no? Mao sa atong pagtun sa atong lesson, kinahanglan tag bala ang espiritu, no? Kay mao na mo pakaon sa imuha, pero basig diha po ka malibog, no? So nakita pagtuon sa music karon. Ini nga semana ug pagtapos sa ato ang humans, no, sa Mayo. Mao na kana atong mahanayo atong pagatunan kini atong mga paghanay pagtuon gihatod kanato sa atong manubos ang ato ang source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. O giduyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10. Atong small group sa youth ang Power of 70, ang TMI totalmente. So mana kana no atong pagatunan nini nga mga takna. Og welcome kita sa ato ang pagpamlandong sa ato ang Bible study analysis and study on the words. Marathon lesson karon kami bigay gusto sa hectology lesson 7 part atong textuality bisan niya atong presentation. Ato ana pasalamatan, no, kay ang nihatod kanato sa ato ang paghikay niini. Nihatod kanato sa atong nabos ang ato ang source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. O giduyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 atong isumulkop sa itong Power of 70 and TMI. Tal members sa involvement, personal ministry, accessibility, ko ang love. Like missionary and preachers, Harvest 25, atong mga kaani, no? So ato pasalamatan magahom nga Dios nga netag sa kayunan ng padayon tagkumalandong sa embolan nga mapulong iyang pulong may gahom. Atong kalan on bread of life, living waters og source of life, the God of love and justice, no? Atong precursor of prophecy. Ato sa pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsoon ng sila atong mga contributors, atong mga collaborators, sila atong like, atong tikat, kitag, tuminsan, share. Baka piyan sa video like, masip sa video, mga review sa video, ng sabay-bay sa atong mga distributed. Atong distributed, ang scripting, atong recording, uploading, atong Facebook Live, atong YouTube channel, atong radio online, sa atong podcast, sa atong Spotify. So, dire naghihapunta sa ato ang pag-distributed, no? Sa ato ang live for the hour, no? Subscribe and follow sa ato ang YouTube account. No, search sa ato ang YouTube Bible Reading Marathon Journey 2022. Make sure make story make play, no, para maka butang sa story. O niya atong live time 10 AM to 12 over high noon. Tapos naman sa atong live makalanta kita sa atong Doctrinaire Bible Study in the Air, no?
o gatong mga listener makapadangitag pagpaminaw. Tapos ato ang the review of the day sa kahapon nato sa kagabi o no pangatulog hantod paso nga tulog ato ang 326 no 426 729 9211 ato ang the review of the day. O ato ang year review of the week no ang week review of the week no sa tibok natong adlaw sa Friday. O gato ang year review of the last year ang Sunday, Monday ug Tuesday. Na bakit ay paminawan ang ato ang expanded sundown last year sa lesson 8. So man sa itong mga pag-review, subscribe and follow sa ato ang Spotify nga account no Spirit Star Caster Podcast Channel. Ma-search sa atong Spotify. O yeah, maad po dayon sa ato ang YouTube Music now through RSS https://anchor.fm/d40/d42e4/podcast. Ayan na maad ato account sa ato ang YouTube Music no. So mao na kana ang ato ang mga pag-process kay kinato ang kuan wala po ni nahikay no ato ang yesterday's episode dito pa na sa Dropbox ma-download. So magsugod na kita, magampo na kamo, magampo na kita no. Sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, Paul, magampo kita. Amahan na mo nga na sa langit, pagabalanon unta ang imong ngalan. Panhi ang imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton din hisyuta maingon sa langit. Hatagi mi karon sa pagkaon na tagadlaw, pasaylo akan sa utang sa kamay pasaylo man sa kautang kanamo. Ay kami tugyan sa panulay kundi luwas sa kami gikan sa dautan kay mo ang gingharian ug ang kahimaya hangtod sa kangtoran. Amen. Yes, di na kita sa tong favorite nga portion no. Ang oportunity na to nga Bible reading half chapter sa 1 Corinthians 9. Bueno, ato na siyang basahon no ang 1 Corinthians 9. Kung naka mo yung mga Bible, pwede nyo kabono. Ay yung 1 Corinthians 9. Magbasa kita o 14 ka mga verses. Operatory nga Bible reading sa ato ang 1 Corinthians chapter 9. Dili ba ako gawas? Ay nangutan na siya. Dili ba ako siya gawas? No? Pero lahi po itong ipakita sa video no nga amot nilaban to ang kuan ba professor nga gibuli nila tong isa ka laki nga classmate nasakpan niya to nga gawas tudlo niya ba gawas di ka mo gawas ha ay ang giarsa tulak niya padulong dito sa pirtahan di nagkagubot na kay naman puti kauban ni atake po itong makuan pero karatista man po ito ang ilahang professor no. Nangapildi niya itong ilahang mga estudyante. Harap tara siya, dili ba ako gawas? No? Dili ba ako apostol? Dili ba ako makakita kang Jesus nga atong Ginoo? Dili ba kamo akong buhat diha sa Ginoo? Dili ba kamo unsa ni akong buhat diha sa Ginoo? Kon sa uban giisip ako nga dili apostol kaninyo apostol gayud ako. O nagigipasantog ni apostol Pablo nga dawaton siya nga apostol kuno siya no. Kay kamo sa inyong pagkakinabig mao man ang tembre sa akong pagka-apostol. Ay maupod no nga dako siya og
kanang word nga pagkatawgon nga apostol kay kadtong iyang mga nakabit kibali, no, sila man ang mopatunay nga siya ang apostol, no. Kini mao ang akong pagpangatarungan bato kanila nga buot magausisa kanako. Oy, ang pangatarungan dili sa nag-explain sa iyang mga kaubanan. Nga usisahon ko na siya. Wala ba di ay kami nga katungod sa pangayayog pagkaon og elim nun hala ka dari ado ako di say hangay kan katungod ang elim nun. Wala ba di ay kami ing katungod sa pagkuyog kanamog asawa nga magtotoo. Uy, ni asawa naman, no? Pero basi gamiton sa teksto ba nga kay mamista baya ningon baya si Pablo nga wala ba di ay may katungod nga mangayog pagkaon o gilim no. Ista bikuan bagi putol ang clips, no? Pero napay sumpay diha asawa pagay sumpay diha, no? Wala ba di ay kami ang katungod sa pagpagkuyog kanamog asawa nga magtotoo maingon sa gibuhat sa ubang mga apostoles og sa mga igsoon sa Ginoo og si Cephas ay si Pedro og si Barnabas rabadi ay og ako ang walay katungod sa paglikay sa buhat alang sa panginabuhi. Na isyu ang panginabuhi, no? Kensa bang sundaluha ang mualagad nga mauray magagasto alang sa iyang kaugalingon? Kensa ba'y magatanom og parasan nga dili mukaon bunga niini? Prutas ding parasan, no? Kensa ba'y nagabuhig mga hayop nga dili magpahimulo sa gatas niini? Ginasulti ko ba kini sa tinawhanon lamang? Uy, kuan ba katong yang gisaysay niya nung adunay kanang mapuslan ba, no? Sa sundalo dili kuno sa iyang kaugalingon nga paggastos, no? Kay sulduhan man na siya sa gobyerno, no? Pero dili na pud sa pagtanom, no? Nga kanang iyang parasan, di ba? Apil siya makaon sa iyang parasan, no? Sa iyang mga prutas na gani kuan sa tuang kuan karon sa libro nga read first, di ba? Read first before you purchase or kanang before you deliver, no? Ina na pud na ang kuan unsa bay lami ana imong prutas, di ba? Ikaw ga nag-alima, wa ka kasayod unsay lami kay kapoy basig tilaw ana. Mao na ba gihapon na, no? O wa na siya nga apil ka mo tilaw sa imuhang parasan, no? O sa kahayupan sa gatas, o di ba, no? Nago kay gatas, nana kay kahayupan, nana kay gatas, mamalit pa kag gatas, di nahinong kakatilaw sa kanang natural nga gatas, di ba, no? Gatas nini. Ginasultian ko ba kini sa tinawhanon lamang, o kato ang kung masabot na to, murag tinawhanon, no? Pero dili, ang ipasanto ni Pablo, dili siya tinawhanon. Dili ba ang kasuguan, oy kasuguan, maray ang ipunto, no? Ba kasuguan nagasulti man sa sama ani ini uy sama kuno ato ang kasuguan, no?
Kay naisulat kini sa kasugoan ni Moses, ayaw pagbusali ang baba sa baka nga nagagiok kay may kahingawa ba ang Diyos alang sa mga baka lamang. Okay, katuno na gisulat kay balina ni Moses. Unya ang topic kay baka no na siya kaluoy nga kana busalan giukan ang butong sana nga mga kuan daglo manggod ang gigamit nga Bisaya no. Ayaw pagbusali ang baba sa baka tanaw nato unsa pay kanang masabtan nato ang busal no. Biyon sa ni busali. Sakay ko da agoy ni ihubad man is kuan diri Si ay man ang ni kuan wa ano man ni haot kag nagbisaya diri ka English man siya. You have 86% of backup left. Samtang magainas ni hatag og kuan unsa ni version ay hiligay nun. Naaday giligay nun nga Bible napoy efede kay nasulat sa kasugoan ni Moses, hindi pagbusalan ang baka kon man siya ligay nun maghihapon na mga hiligay nun maning nanunga diri. Daghan ba hiligay nun na ato tanawon sa kuan. Nabay teksto ni, wala man gud siya teksto no. Pero mao to no gipakita gid nga naay pag atiman ang kinaubising sabakan amang na mao to nangutana siya no. Nagagiok or nagkaon ba na siya no sayang pag-giok dili kipali pero depende naman po na no kay kung magdadali ang kanang parme bahala kadag magkaon ka gamiton tanaka no pero nagig kanoy murag ba nga kung kamaw ka mo respect ka sa baka nga pahuman na sana siya kaon no. Dili ba sa pagkatinuod siya nagasulti niini alang sa atong kaayuhan? Sa pagtinuod kini gisulat alang sa atong kaayuhan aron ang magdaro nga may paglaom og ang magagiok kinahanglan magagiok nga may paglaom makaambit sa bahin ni eni oy magagiok katong busalan karon magagiok unsa man po ni makita dato diri magagiok diri wa na magi mang nakita diri kinahanglan magagiok nga may paglaom sa pag-ambit sa bahin sa abot. Kano galing makapugas man kami og panalangin nga espirituhanon diha kaninyo. Ipakadautan ba di ay kon kami magaani sa inyong mga panalangin nga yutan-on? Kung ba na inyong gitugutan sa pagpahimulos sa maong katungod diha kaninyo, dili ba di ay unta kami labi pa. Uy, nakita sa exemption.
Wala ba kamo masayod nga sila nga nag-alagad sa templo magakuha sa ilang pagkaon diha sa templo. Uy, grabe pangatarungan man ni Pablo, no? Kanang sa templo nga magkakaon diha sa templo. Og nga sila nga nag-aalagad sa halaran magadawat bahin gikan sa hinalad nga inihaw. Di ba mo man dito sa mga priests and Levites, no, sa tabernakulo, no? So mao gina siyang gipasantop sa Bible, no? Pero bisig ang imuhang mga nag-alagad sa imuhang balay, diha mo po sila makakaon sa imong balay, di ba? Ikaw mo pakaon na ay libre kaon, na ay libre tulog, na ay libre tulog, na ay sweldo, no? Kay nag-alagad man sila, no? Inararapod na, no? Ang example gani na typical, o si tawag na, typical nga balay, kanang kasambahay. Gitagaan pa gani nagbalaod karon nga naibalaod sa kasambahay, no? Inanagihapon ang nag-alagad sa church, no? Nga ang church pud ang musweldo, no? Di naman sa priest ra kung nag-alagad sa church. Kana day mga utility wa day na sa church, di ba? Kada ay bisig sa mall, example sa mall. Ang silduhan di ay kana day mga dagko nga mga degree holder, no? Mga cashier, mga supervisor, apil mapud ng mga, di ba? Naa sa gatrabaho sa ilang department bising kinakagamyan nga posisyon, no? Diha man sa ilang department siya makakuha sa iyang pagkaon. Nara po gihapon ang ato ang charge, no? Nga ang nagtrabaho sa templo, no? Diha kuhaan ang iyang sweldo, no? So mao na ang gipasantop diri ano sa pagbalanse sa pagkunahuna, no? Wala ba kamo masayo diha sa nag-alagad sa templo magakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo. Nga sila nag-aalagad sa halaran magadawat bahin gikan sa halad nga inihaw. Uy, kining presidente ba? Lawa ni sweldo kay nag-alagad man is tao, no? Tao pud. Dagko ka ting isyu sa unang dagko kuno ang sweldo sa mga senador, no? Saingon nga paagi ang Ginoo nagasugo nga ang mga nagasangyaw sa maayong balita magakuha sa ilang panginabuhian gikan sa maayong balita. O kana no ang nagasangyaw, no? Sa mayong balita diri pod magakuha sa iyang panginabuhian, no? Kasagaran magud maghimo gid niya na atong mga layman, namatay mga layman. Uy, kanang asi layman baya na siya, no? Apil po ang ato ang mga literature evangelist kay naama po na sila pagsangyaw. Doble man po na ilaha kung mutuon gid sa Bible study, no? O padad-an man na nila og kanang layman, no? Kay atong mga literature sa books man na, no? Bising sa ilang pag-deliver sa books diha mapud sila kako ano sa ilang panginabuhian. Lagi mga kuan nato nga bising literature evangelist lang makatapos man pud sila sa ilang mga estudyante. Makapatapos man pud, no? Di man pud na nimo kuan lang atong mga nabaligya rag libro, no? O mao ka na ang katunga, no, sa pagpangatarungan ni Pablo, no? Ato na padayon na iyang pagpangatarungan ugma, no? Sa chapter 9 sa 1 Corinthians. Maraga na kita sa ato ang second part unsa atong desire of ages. Magbasa kita duha ka paragraph karon.
Matagas lang siya nga paragraph. Direct mag-Titus chapter 30. No? So, sunod mga gadget mga pon. And happy contrast to Philip unbelief was the childlike trust of Nathanael. He was a man of instantly earnest nature, one whose faith took hold upon unseen realities. Yet Philip was a student in the school of Christ, and the divine teacher bore patiently with his unbelief and dullness. When the Holy Spirit was poured out upon the disciple, Philip became a teacher after the divine order. Uy, teacher ko na si Philip. He knew whereof he spoke, and he taught with an assurance that carried conviction to the hearers. While Jesus was preparing the disciple of their ordination, one who had been summoned or his presence among them, it was Judas Iscariot, a man who professed to be a follower of Christ. O na, Judas na po ni. He now came forward soliciting in a place in this inner circle of disciple. Amo ditong gingon nila no nga wala ko no gitawag si Judas ang niduol ano soliciting, no, the place in the inner circle of disciple with a great earnest and apparent sincerity that he declared, Master, I will follow thee. Oy, maudi ay nang kanang may negative di ay po, no, kanang mga voluntarism, no. Okay man ang volunteer pero bantayanan po di ay mo ng volunteer, no, nga kasi Judas ay ang volunteer man yun siya nga, Master, I will follow thee, no. Pero grabe, no, may mga kuan diha nga mubuhi ra di ay na siya, no. I will follow thee whithersoever thou goest. Just neither repulse not welcome him, but uttered only the mournful words. Ay, mo din yung scenario kan Judas din eh. So kato ning gibasa, no, nga the foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Ang mana, no, pero wala natangkog si Judas ana, no, kuyog gyapon siya. Judas believed Jesus to be the Messiah, and by joining the apostle he hoped to secure a high position and the new kingdom. This hope is designed to cut off by the statement of his poverty. Amat unsay kuha ni Judas, no, nga murag iyaharang kapakanan iyahang gikuan, no, na siya ay pag idea nga bising i-discourage siya sa Ginoo nga walay kapuy-an ni kuyog siya ni uban siya, no. Pero sa iya di ayong pag-uban, naapod siya idea nga mas mabulahan siya kung muuban siya sa Ginoo, no. Nga iya nang baliwala kibali tong ingon niya nga walay katulgan kay siya lagi ang Misaya, makapaigo siya, no. Pero napa siya hidden nga agenda kibali sa Ginoo, no.
Murag kwarta, maghihapon kay kwarta, no? Kato ba yung iyang gibaligya si Jesus Christ sa 30 pieces of silver, no? Wala kibali na tanggal ang iyang pagka tawhanon sa pag-uban niya kan Jesus Christ, no? Mo ta nga bising naagrabyado siya maayo kaysa pagpangatarungan nga katong nakita niya nga gibuak nga alabaster box, ba siya kakuha og kakampi. Naglagot-lagot siya, no? Ibaligya, iwag ibaligya niya dito ang Ginoo niya. So bantayan nan di ay ang sinseridad sa usa ka voluntarism, no? Nga I will follow thee, di ba? Sa mga kuno ga trabaho sa tuang Hope Channel, kasagaran man kuno diha mga volunteer, no? Pero dako yung chance nga mubuhi siya, no? Kay si Judas volunteer man siya, no? Di ba? Unya labi napagi kay hidden agenda sa imuhang pag-uban-uban, no? Kung di nimo makabot ang imuhang plano, di ba? Manraidor ka diha, no? Magkuan pagid ka, no? So ato pa na siyang dugangan pagtuon, no? Ang 12 disciples na saysay na ang diskarte kibali ni Judas, no? Man na dayon kita diha. Largo na kita sa atong third part sa atong devotional for all. Basin malimot ta, no? May 19 ang Bogsay Balangay gipadayon sa ikan kibali dito sa ato ang river, no? Site na to, no? O gato pagatunan ang Jakol for Gospel Order. Part 3, no? So, money siya, no? Ang ipinya as part to the office na yung mga rong spelling, pero sa grahe ng spelling ka manalay sabot, no? Out of the bishop, he desire a noble task. Now a bishop must be above reproach, and the husband of the wife, temperate, sensible, dignified, hospitable, and up teacher. So nagipadasig da ni Pablo sa 1 Timothy 3:1-2, no? Ang senaryo, late in December 1853, Ellen White publicly joined her husband in his plea for the Gospel Order. Sa Gospel Order na siya, no? Nagisa ka oras na diha, no, sa ato ang makapamahaw sa ating pamahaw, makapamahaw sa atong intermission. Ato ang paniudto makapaniudto pudog sa iyo ug sa ato ang panihapon pudog sa iyo. Panigabi panisay City 8 na BJs, ato ang pangatulog. Niya gatasing wating kapiyeng comfort. Padayon kita sa ato ang kalanon sa tuhanon. Late in December 1853, balik ko na ito Ellen White publicly joined her husband and his plea for the Gospel Order, placing her sentiments on the based on received during her vision or receive her and limbs. As in turn and the pool of 1852, she wrote that the Lord has shown that the Gospel Order has been too much burned and neglected. Formally should be shown, but is in pseudoing order should not be neglected. There is order in heaven, there was order in the church. When Christ was upon the earth, and
alter his departure order was strictly observed among his apostles. And now, in these last days, while God is bringing His children into the unity of faith, there is more real need and order than ever before. For as God unites His children, Satan and his evil angel were very busy to prevent disunity and destroy it. She was especially concerned with the appointment of ministers. Men, she wrote, whose lives are not holy and whose unqualified qualified to the teach the present truth. Enter the field without being acknowledged by the truth of the brethren. Generally, and confusion and disunion are the result. Some have the theory of the truth and can present the argument, but lack spiritual judgment and experience. Such self-sent a messenger. She expostulated are the course to the cause, especially to those honest soul who put confidence in them. So ato balik ko niya paragraph, no? Such self-sent messenger, she expostulated are a course of the cause, especially to those honest soul who put confidence in them, thinking that they are in harmony with the church because of the problematic self-appointed clergy. It's much more wearing to the Spirit of God's messenger to go into a place where those who have exerted this wrong influence than to her new field. Because of the problem, she suggests that the church should feel their responsibility and should look carefully attentive at the lives, qualification, the general course of those who profess to the teachers. The solution, she added, included going to God's Word to discover the biblical principle of gospel order and to lay hands upon only those who have given full proof that they have received their commission of God. Church leadership is purple responsibility. Purple responsibility. We need to take it seriously and both its qualification and in its practice. Ampo, may God help this church as it seek its way in a broken world. Manakita sa atong divisional for all ang first, second, ug third na itong part mga divisional mo na. Lago kita sa atong mga Sabbath school, atong fourth part, o ang fifth, o ang sixth na itong part. Lago kita sa atong inverse, no? Sabat ka sa atong mga senior tiyadan sa mga prisional to second quarter back to the altar. O katong lesson 8, the altar life of Jesus part 1. So padayon kita pagtuon, no, sa altar life of Jesus o atong takol kadto ra baging pagsayo ni Agmata, no, nga nagampo siya. Nabay po teksto nga tibok gabi po siya gaampo. Abot dawa diri no?
Sulago kita sa itong mandi ka pagtuon. May 19, a great while before the sa interpret nga portion. When she considered the reason Jesus came to her, at as any wonder she rose early in the morning to spend time with his father. Sa pangutana ka na, no? Spend time with his father. In this personal mission, a statement Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me, because He was anointed me to preach the gospel to the poor. He was sent me to heal the broken hearted." Uy, naguna ang preach, no? Unya dito kuno sa mga kabus, no? Poor. Tapos heal the broken hearted. O daghan man ang broken hearted, no? Na ay sabatan-on. Basig unsa nga imong giproblema nga nagsakit imong kasing-kasing. Sumaon na ang pagaluwason sa Ginoo, no? Grabe, nagi kuan gid nga specific, no, nga iyang trabaho, no? Wala lang tong ihatag iyang kinabuhi para pagpakamatay sa krus kay naapay specified diri, no? Ang preach, no, iyang trabaho ang heal the broken hearted, to proclaim the liberty of the captives and recovery the sight of the blind. Kanang captives katong kuan pa gulaon niyang mga evil spirit, no? Tapos recovery of the sight of the blind. Hapir gid na ang specify sa iyang mission nga ibalik niyang igtatan-aw mga buta, no? Pero kadto ba nga senaryo nga na ang Ginoo wala ba gihapon tanan buta yang giayo tanan, no? Kay katura pong muduol sa iya, ha, no? Pareha ra gyapon nato ang senaryo, no, nga di ko mo tuo nga nay Ginoo, ingon ang kanang barber, no? Di ba kamo tuo, no? Di ba minsan tanawa ra gud ng mga nanglakaw diha daghan man ay problema, no? Dingo to bata nga di ko mo tuo nga nay barber, di ba? Kani ba kamo tuo nga barber ba ko? Ano? Sa tanawa ra gud na daghan man lagi walay bato pili, ha, no? So inana ra gyapon ang panahon sa kan Jesus Christ, no, nga ang muduol ra pud sa iyaha ang makatamasa sa iyang mission, di ba, no? Nga naa siya mission nga to bring light the blind, no? Mabalik niya ang igtatan-aw, di ba, no? Bisin sa ato ang nakitay mga free clinic, no? Katuro mong punang niya dito as free clinic sa iyang mission nga muhatag isang serbisyo, no? Katuro pong makatamasa ang niadto sa pre-clinic, no? Di ba? O mao po na ang ipasantop diri sa iyang mission, no? Nga ibalik niyang tatan-aw katurang niduol sa kasinggita siya, no? Jesus, anak ni David, amo ditong naa siya punapon sa karapatan nga magsinggita, no? Kay masulod man sa iyang mission, no? Di ba? Na nakuan kibali siya nga na ay pulos ang iyang pagsinggita, no? Kay mahimo ang iyang mission, no, nga maayo siya, di ba? Katong broken hearted sa igtatan-aw, no? Mga bising problema lang sa hilanat gipang paabot nila sa Ginoo, no? Kay nagproblema ng kasing-kasing ayuhon sa Ginoo, no? Samot na ng blind, no?
To seek the liberty to those oppressed, proclaim the acceptable year of the Lord. Og apil na ang unsay gitudlo sa Ginoo nga mga panahon, no? Iya nang i-proclaim. Mao ba itong Sabat, iya gipasabot ang Sabat, no? O niya ang Passover, wala niya gipaw nga ay namo pag Passover diha, no? Gi-proclaim hinuon niya tong Passover, iya hagyapon tong gisunod, no? Sa iyahang mission. Apil lang yang mission, no? Dili lang kay kanang apil gidi ay mission gidi ay nano ang pagselebrar kay naarabat ta celebration karon, no? Pero ma-celebration gidi ay siya, no? Kay naa may proclaim, no? Diri kinalasan niya nga mission ang proclaim the acceptable year of the Lord, no? Jesus understood his earthly mission, and while he was the Son of God, he understood that his humanity could not bear way to his call unless he was constantly sustained by communion with his Father. Grabe, no, ang paglakaw-lakaw gid ni Jesus, wala lang siya sa pag-preach, no? Kay napagidi ay siya mga mission, no, katong broken hearted, no, katong sigurong woman at the wheel nga babae, no, nga kinahanglan niya ma-approach kay basi dili to siya broken hearted pero wa nagkalimao ang iyang pananaw sa kinabuhi, no? So katong preach gyud, no, ang preach mama ginang una nga mission sa Ginoo ang preach. Ato gin ko anon magpa-teacher may tata unsa magin ang preach, teacher may ta, no? Sa preach main kay mo ni ang unang mission sa Ginoo ang pag-preach, no? So ang preach diri, preach typically meant to deliver a sermon or a moral message, often in a way that intended to instruct, advise, or persuade others. It can also imply a sense of lecturing or moralizing. O mauna siya ang preach, no? Mautong kasagaran niya ipaagi niya mga parables, no? Instruct or advise, di ba? Na deliver a sermon pero napay intended to instruct, advise, no, persuaded to others. Mautong kanang nayang pagkabig nga di na kay niya pasabton og daghan ingnon na niya nga follow me, di ba, no? Mo follow mo pud niya, no? Nay pag-approach niya sa katuang woman at the wheel, di ba? Nahimo pud to nga pagkalantiugi pud to gamay, no? Kaya pong gipasabot, gi-advise, no, nga kaday mo tubig uhawon naman ka ana, di ba, no? Kaya ako tubig di ka uhaw, no? Grabe ka kuan kayo, grabe kay pagpaningkamot ato ano sa woman at the wheel, no? Og na example diri sa preach ang religious context. A minister might preach a sermon. Oy, naman diri or unsa sa iyang adlaw, no? Unya na informal context. Someone might preach to their friend about the importance of being on time. Amo na siya ang informal nga context, di ba, no? Nabay mayon nga inspiring ang imuhang message bisking dili kanang para sa Christian, no, kay mingon siya nga
ang gusto ko na issue ay yung miss you. Hinanalo, baka pa isar sa iyang pa context niya bisking dili kibali kay guwapo maputong kasulti no ga istorya no. Informal din na siya nga context sa pag-preach no kanang nakaimpang import nga mapadasig nimo siya no. Pareha nang on time nga nindot ang magsayo no. Kanang magbinuutan no. Kana gani na Christian gani na no. Kanang punctual mao man na siya no sa punctual. O kana na ang preach no nga naadi ay na siya religious context ug informal nga context no. Mo na nga preach lagi hapon na no kanang bising dili siya basta kamao siya mo tambag-tambag ba no. Nga hoy kayo ang bata-bata niyo pa no. Ako nung bata pa ko dito lang ako sa Roblox ano sa edad niya no. Di ba inana ba no? So way of preaching day na siya informal ga sakto ang pananaw sa kinabuhi no sa atong mga bata pang edad gugma-gugma na no. O ya makatambag pod ang bata nga wala ako bata pa ko laro lang yung pinakaabalahan ko no. So mao na siya ang informal nga context sa preaching no. Mao dito ang tawgon ra sa Ginoo nga kuyog no. Follow me. Murag informal ra siya no pero magit sa gihapon nimo sa Ginoo no. Kay kung uban ka sa iya madasig naman ka no. So mao to ang iyahang mission no. Ang preach held the broken-hearted, proclaim the liberty of the captives ang acceptable year of the Lord. Sa Luke 4:18 mabasa og 19. Jesus understood that the earthly mission while he was in the Son of God. He understood as humanity he could bear the weight of his call unless he was constantly sustained the communion with his Father. O di ba di basta-basta ang iyahang mission pero mauto no nga nag-uban sa iyang amahan. In Mark 1:35 Jesus found a quiet, solitary place to pray. While the disciples slept at the time, Jesus was quiet at Simon Peter's home. In the culture of the day, it was taboo for the quest to leave house under the cover of the darkness without saying anything. Jesus broke his earthly custom to find a worship altar where he could meet their fathers. When Simon, in order to realize that he began frantically searching for him. Everyone is looking for you, he said. When they found him, Jesus responded, let us go into the next town that I may preach there also. O mao to no sa town. O katong preach nga mahimo niya ang iyang mission no murag maka-mission po ko dito sa other town no. Kaya di lagi sa preaching lang apil tong healing no. Just the day before, Jesus had made the physical and spiritual need of the entire city. A crowd awaited him that morning, hoping to hear him preach and set him hell again. But Jesus did something unexpected. He refused to stay and minister to the multitude who sought him. Why did Jesus walk away from such a rich ministry opportunity? He had just received the direction for the day from his Father, and his earthly morning session
When God's plan had apparently changed, he was to go to the another cities to preach the gospel, no matter how perfect the present opportunity appeared. This is one of the most important points, and all of the Mark 1 in that moment just demonstrated the fruit of time spent with God early in the morning and solitude and seclusion. It is then that we began the day. Begin the day with God and surrender the day's plan to Him. O journal mga classmate. So ato ang journal. Tanaw ito i-discuss po nino sa ato ang in verse Philippines. Ulahi man sila, no? Ang journal, after looking at your scribe and annotated text, what special insight do you mark overall seems to point to? What question emerges after studying this passage? What part are difficult? What other principle and conclusion do you find? Uy, napakuno kay principle conclusion, no? Do you find? Why did Jesus play such a high priority on this life alone with his father? O high priority, no? Panig-ingnan gid kay Pali, no, sa usa ka Kristohanon, no? Nga si Jesus Christ nga high priority gid gani niya iyang amahan. Inana pud ng usa ka Kristohanon, high priority pud gid ang Ginoo, no? O niya, example pag ito niya, no, kay wala nakita, no? Pero sa imong pagka-high priority, gauban sa imuha kibali ang imuhang pananaw, no? Nga, imong gisaligan, imong gi-communion with God, wala kakakita, no? Walay bahin nga nag-exist siya, no? Pero high priority gihapon nimo siya, no? Nga, imong paghuna-huna, gauban gihapon ang Ginoo, no? Kaysa sa Ginoo iyang gihimo, no? Sa iyang amahan early in the morning, no? No? So, mana kita diha sa ato ang inverse argo kita sa atong sabat kon sa atong junior youth kamrag mahamtong. Ato ang fifth part, ang cornerstone connection second quarter nato, boundless freedom. Ato ang F-camp bound in the campsite, no? Arang-arang kay wala pag-aulan, di ba? Ulan ba ta karong mga semana? So ato pagatunan ng lesson 8 ang W-E-E, no? Willing and able. O ang teksto ato pagatunan ang Mark, Mark maghihapon ni. Dito sa kuan Mark, no, sa ato ang inverse Mark, diri apod sa ato ang cornerstone connection, Mark gihapon, no? Nagkasabot man ni sila nga Mark ni sila. So ato na siyang basahan, mabada atong K-text, no? Ang Mark chapter 1 verse 41 o 42. Basahan natin sa JB. O nadiri And Jesus, moved with compassion, put forth his hand and touched him and said unto him, I will. So mo ning gitubag, no, nga if you are willing, pag kuan kid will sa Ginoo na agi pag-touch, no, I will be thou clean. And as soon as he had spoken,
Immediately the leprosy departed, or the leprosy departed from him, and he was cleansed. Kuyawa nga, pagkasaysay, departed ko, no? Murag kuan, murag evil spirit rapod nga na-depart gibiyaan. So nibiya kuno no ang kadto ang leprosy or naayos siya. The Catholics will tell us that Jesus was indignant. He reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Immediately the leprosy left him. Wala ka be clean, no? Wala yun nga be healed, no? Or maayo ka, no? Clean, no? Ang pagtanggal di ay sa mga unsay mga sakit, no? Sa skin disease, no? Dili siya healed, clean, no? Ma-clean ka, no? Mahinlo ka, diba, no? So, mauto ang tubag sa Ginoo, no? Beclean. Immediately the leprosy left him, and he was cleansed. Sayo katong gibasa, no? Gospel says that the man was full of leprosy, while Christ is full of compassion. Oy, narang while, amo rin ng great while, no? Yeah, bisan pag puno sa leprosy, pero ang Ginoo kay puno man siya sa pag lambing, o matud pa paglambing, no? Or pag kahangawa, no? Compassion. Take some time today and imagine the event as you memorize the word. Christ is back and how he touched the disease. Man, oh, magpamalandong ko no kanigala, no? Gi-touch to ang disease man, no? Sa leprosy nga, hendo aniya be clean. So, human na kita sa itong Cornerstone Connection. Dili kita sa last nga ugna. 6th part na kita. Welcome na kita sa itong Bible Study on also the Study on the Words. Marathon lesson karon kami bigad kami gusto sa Egyptology English yung 7th part atong Textualogy bisa ninyo itong presentation. O, dire kita sa itong 6th part. Sabat ko sa itong mahamto atong 2nd quarter nga title. Duha. Ang una precursor of prophecy. O kang ikaduha ang Allocation Images Symbol. How to study Bible prophecy. Apil ang music. Asa di ay. Sabs na taron. No? Nara ba talaga patikos nga gabit sa bayang magiliw kay iyang giwanto. Wanto ra kuno ang bit. Giusab niya. Gipakita sa reels. Wanto ra ang gabit sa kala bayang magiliw. Likramo awa kuan kay por makuno, no? Peter ni kuan nga wanto daw, no? Pero kaya nga natong pagatun ano ang Psalms. Mga kabro. Browse sa ato ang mga browser mga kabro. Sa inyo hang mga Chrome, sa inyong mga Android, no? Browse sabataschool.tablintik.io/in. O sa inyong mga laptop diha ang ato ang Microsoft Edge, no? So sa ato ang Microsoft Edge ba, mahatag na putang impormasyon, no? Amot na siguro nakadiscover ani, no? Pero sa ato lagi ng beholding natay madugkang, no? Bising dugay na ng Microsoft Edge, no? Pero naa siya ay kuan diha kanang extension, no? Iyan ninyo sa inyong extension ang
ad blocker, no? Nay mo adiha mo block siya mga ads. Basi sa YouTube kwaon niya ng ads sa YouTube, no? Pero ang naka-negative kay i-crash na pod sa kanang sa Microsoft Edge kay naa man po sa negosyo diha. Diha. Hello. Kalaki sa kan. Last ay ad blocker pero kung naay advertise nga gikan sa Microsoft Edge bungkago niya ang ad blocker wa gihapon, no. Batangkan mamalik gihapon ang mga ads, no. Pero at least pwede ninyo na gamiton, no, ang ad blocker sa ato ang mga extension. Bantayan lang ninyo, inyong ibalik lang ninyo on, no, kay iha man ang i-crash kay naama po yung negosyo diya sa ato ang Microsoft Edge, no. O ato na rin pasipot nga informasyon, no, kay nalagi tayo informasyon. So inyo nang gi-browse sa Batisco.bintik na tayo /in, i-click niyo ang ato ang Alocian Images Ensemble nga image lace, magkita na po dayon ta sa harp, no. Kanang dako nga harp gibutang na siya sa ato ang likod sa piano. Mo na siyang dukluk-dukon sa piano ang harp, no. So welcome na kita mga magtutuon sa pulong sa Diyos Larabas Sector kapag laong kamalando bread and bread minahalong mapalangga sa Diyos sa itong pagtuan sa Monday, May 9 on the Mount Zion. Ay, unsa man pagtuan ng bukid diha. Ato ang mga kabatan-unan wala man to sa bukid. Bukid na ba ng Amparo? No? Pero murag-murag kuan na po na siya, bukid-bukid. Napoy nagpa Dinagat Island. Bukid ba na? Adi mo po na siya bukid. Island mo po na, dagat mo po na. No? Pero kaya unsay pasabot ani ang on Mount Zion. In Revelation 14, we find God's people standing on the Mount Zion. Ay, nag-isip ko na sa Mount Zion. Or MZ. No, MZ. The original Mount Zion was located just west of the old city of Jerusalem. O, ito Mount Zion dito, no? Sige ito labian-labian ni kabayan, no? Today I was taught of the seat of the God's throne of the presence among His people and the time the Temple Mount located Mount Moriah came to be identified with Mount Zion as well. Ang maupod Mount Zion kunong Mount Moriah. In other words, this important depiction of God's last remnant is presented in the sanctuary language as with the most of the key scenes in the book of Revelation. Thanks to the Lamb, God's people are on His holy hill. O na ipabasa diri mga salmo. Psalms 15 ug Psalms 24 in which David asks an all-important question, who shall dwell in the holy hill? Compare his reply in the Psalms with the description of the people standing on Mount Zion sa Revelation 14, 1-5. So daghan pa ibasahon na itong teksto, hapit na gaduha ka oras. Ayun KJV nga version, Psalms 15 o Psalms 24. Mugbo naman sila, no? Ang Psalms 15, Lord, who shall abide in the tabernacle? Who shall dwell in the holy hill? He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh truth in the heart. Ay, naman day tulo iyang bangkit, no? Nga makapuyos tabernacle og sa holy hill, no? Uprightly, righteousness, og ang speaketh in the truth in the heart. He that waiteth not
his tongue, nor does evil to his neighbor, nor take it up reproach against neighbor. Uy, gibanggit una ang pasado, no? O ang ikaduha ang kanang gisaway, no? Nga dili siya mubakbite, no? Sa iyang tang, no? O, likayan gidi ay ng pagbakbite, mga classmate. Backbite, naglibak, manglibak, no? Social pa siya kung ano, no? Banggiton nga. Kada sila nag-backbite na sila. Di ba, backbite? Hello, naglibak na yung backbite. Backbited, no? Tapos, wala po naghimog kadautan sa iyang silingan, neighbor, no? Dito ra ba kasugod sa backbite, no? Makita giday nimo nang gahimo kag evil kaysa backbite, no? Sige kag panglibak, no? Backbite, no? Unya dautan naman na, no? Di nakakatindog dito sa kuan, no? Tabernacle, ang Holy Hill, no? Unya nor take it reproach against his neighbor. Unsa man ang reproach? Magpakaulaw. Uy, nilibel up man ang iyang pagkasala gid sa iyang silingan. Ang una, backbite pa, no? Libak pa. Ikaduha, evil. Naarapagig ka na siya kuan, no? Pagpasakit, no? Tapos, nisamot na yun ang reproach nga magpakaulaw. Mabinang naikaso nga mga libel, no? Kay malikaya na siya nga magpakaulaw ka sa imuhang silingan, no? And whose eyes a vile person can tame, but honoreth them that fear the Lord. He that sweareth his own heart and chance not. He that puteth not out of his money to the usury, nor taketh rewards against the innocent. He that doeth this thing shall never be moved. Sa Psalms 24. The earth is the Lord, and the fullness thereof. Oy, kuha na magini. Stewardship nang po ni. And the fullness thereof. The world. No? Therefore the world, and they that dwelleth therein. For he hath founded it upon the sea, and established upon the floods. Who shall ascend into the hill of the Lord? Uy, mamagyapon ni ang kuan, hill of the Lord, no? Murag sacred kibali nga lugar, no? Ang gipasabot, no? Or who shall stand in the holy place? Amor man tabernacle, no? Maura man ni kay si David na magyapon ning papunto, no? He that hath clean hands. Oh, na po ang iyang ipakita na po niya ang kanang kuan. Mabayan ang gisunod sa Ginoo, no? Ang mga pulong ni David, no? Is the holy place, no? Nasa clean hands and pure hearts, who hath not lifted up his soul to vanity, nor sworn deceitfully. He shall receive blessing from the Lord, and righteousness from God of his salvation. This is the generation to them that seek him, that seek thy face, O Jacob, Shelah. Lift up your heads, O ye gates, and be lift up his establishing door. And the King of the glory shall come. And who is this King of glory? Uy, kinsa ko ng King of glory na panilain.
The Lord is strong and mighty. The Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates. Even lift them up, ye everlasting doors. And the King glory shall come in. Who is the King of glory? Kabalik-balik na, no? The Lord of hosts. He is the King of the glory. Oh, the Lord of hosts, no? Ang King of glory. Yang comparison diri sa Revelation 14:1-5, 1-5. And I look and lo alam, stood on the Mount Zion. Uy, nakapuyo naman gani sa Mount Zion. Mao pa nang target ni David, no? And with him 144,000 having his Father's name written their foreheads. And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and the voice of the great thunder. And I heard the voice of harping, whether harps. Ambot sa unin mo na pag hando raw. Dungan na o sunod-sunod, no? And they sang it were a new song before the throne, and before the four beasts of the elders, and no man could learn the song. And 144,000 which were redeemed from the earth, these are which were not defiled with women, for they are virgins. These are which follow the Lamb, whither he goeth. These were redeemed from among men, and being the first fruit unto God, unto the Lamb, and in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Umautong 144,000 apil kibalik to siya sa nakasulod, no? What parallels do you find? How does the join the group? That is significant to the fact that the Father's name inscribed sa katong forehead, no? Revelation 14:1. So maukad to, no? Nakuan largo sa Revelation ng 144,000, pero dito sa salmista ni David, naagyo siya gikinahanglan dito, ano? Nga upright, righteousness, ano? Niya throat, speaking in throat, heart. Tapos nato siya gipang nga dito sa silingan, no, nga gi-level up nimong paghimo nimo pagdaot sa imong silingan, no. Pero dito sa kuan, no, nga nagsunod-sunod na kuno sa lamp, no, asa siya padulong mga disciples, no, ang kuan ato 144,000 disciple of Jesus Christ. On sa iyang pagsaysay, the description found in David's psalm to those permitted, and the presence of God is a pivotal order for the mercenary of fulfill who among us, and say that we have always walked uprightly, o matong tubag, or have always spoken the truth, o kadto, no? None can say that he shall never be moved. Oh, matugi, saysay. If we say that we have never sinned, the Bible teaches that we have no truth in us. Katong first dyan, no? Nga walay na hinuoy kamatauran sa imuhan, no? If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Sa first dyan, 1:8 mo nang makasabay yun, no, ang mga matarong, di gud siya magpakamatarong sa tubangan sa mga dautan. Mas matarong pa ko sa inyo, no? Pero ang Bible gaingon diha, no, nga di ba, bakakon kuno ka, no? Ikaw ray nagpa-deceive sa imong kaugalingon kung maingon ka nga wala kay sala, no?
May pataas yung kamot kay sayway sala, di ba no? Walay mo pataas, no? Kay ikaw rin nagmakak sa imong kaugalingon, no? We can come to no conclusion other it is that the Lamb who enabled us to stand on Zion, the Lamb not mentioned in David's Psalms, but suddenly appeared the description found. Salvation 14 is the answering David question. Now the Lamb of God is established on the Mount Zion, and the sanctuary we can also present there because of His perfect righteousness credited to us by faith. We can have, ang yung perfect righteousness, no, credit, have the boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which He consecrated for us through the veil that is placed sa Hebreo 10, no? Unya, verse 19 of 20. Katong high priest. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by the new and living way which He has consecrated us through the veil, that is to say, His place. So ang Ginoo mo'y naga hinlo ka nato, no? Pero masunod kihapon to nato to ang dili ka mangaway sa imong silingan, no? Kay elaborate ba ya to, no? Nga di ka magsalig nga makasulod naman ko dito as ko ano uli please kay gitubos naman ko sa Ginoo, no? Pero makasulod yung palaaway dito di man, no? Think about all the Bible promises of victory over sin. Why even we those promise do still find ourselves falling short of the perfect example of Jesus has set for us. And why do we need this perfect life as a substitute? Di ba no? Katong perfect life of Jesus nga nahimong manunupos, unya gipakita niya iyang kinabuhi para maugi sundon, no, dito sa ato ang inverse nga naa siya time para sa iyang amahan, no, mumata kuno siya sayo, no, communion with God, no, unya ang kanang mission, no, nga iyang gihimo masunod pod ang iyang mission, no, to preach the gospel, heal the broken hearted, no? Pero na ay mga ipakita karon sa itong social media nga muhil siya mga broken hearted, mukalit og dool. O niya, duha sila ka tao. Isagbay atong isa ka kamotong iya diri sa iyang abaga, mukalit siya dool, o niya, murag na siya iyang pikon. Pagkalit og hawa sa isa, nagpabili ng kawot. O tinga siya. Wahadlok kay lay kawot na bilin, no? Pero dili inana ha. Ang sa Ginoo nga paghil dili kaniya gulaton, no? Dili kaniya hadlukon, no? Ang pag heal niya kanato, no, pag comfort niya kanato, no? Di pakita niya sakto nga sulundan ang iyahang kinaiya, no, ug mao po ato ang sundon ang nag-substitute kanato nga nagtubos kanato, no, nga walay lama, walay buling. Mao to siya ang nakabarog sa Holy Hill sa Mount Zion, no, ug mao pod ang ato ang panig-ingnan nga muuban magkatas Ginoo, no, kadto 144,000 nag-uban-uban kunos lamp, no, ug ang lamp gipasabot ang Ginoo. So diha kita nagtapos, no, on Mount Zion. Oh, and this juncture, no? Magtapos na kita, no? Magampo na kamo, magampo na kita, no? Para sa ato ang pagtapos, ug ang secret prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, Paul. Magampo kita og mag-vindication og mag-extra. So magampo kita.
Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth. As in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Atong medication, who is the King of Glory? Diba? The King of Glory is the Lord of hosts, no? The Lord of lords and the Kings of kings, our Messiah, Lord Jesus Christ, no? To God all be the glory, and God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, inyong pagsunod ni Entong Tulumanon, ang pagpamalandong sa iyang pulong matagadlaw matag gabi og tibuok nga semana. So, daghang salamat sa inyong pagsubaybay, no? Og dili kita alayon sa ato ang yamans sa May, no? Nga niya kita sa ato ang semana sa ato ang FCAM 2025 og nakitay namo po kuno sa bangkasi, no? Nga wali ato ang series po sa ato ang channel na kay series gabi-gabi, no? Kasi to Jemwell to Malido, no? Ato ang speaker sa inyo ng sabaybayan. Og aniya kita sa ato ang adlaw sa celebration sa proclaim the declaration of Piestas Butuan. So Anton, sunay gayon ang Diyos wala kayo madas na ng dalay ko ng Diyos.